Ang pagbibreed ng sibas po ay marami pong aspeto yan. Una, pipiliin po natin yung magandang klase ng similya. And then, kasi po dito sa opisina namin, ang ginagawa namin, pinipili namin yung magandang kaklase, yung mga shooter. Kasi usually pag shooter, mabilis po siyang lumaki yun. So, yun ay inilalagay po namin sa tangke hanggang maging breeders po siya. Kung wala naman yung na-breed, pwede tayong kumuha sa wild. Yun po ay aalagahan po natin yan. At doon po sa pag-aalaga, makikita po natin ang magandang klase ng sibas natin. Yun po ay gagawin po natin, breeders po yun. At yun po ay bibigyan natin ng magandang pag-aalaga tulad ng good water quality and then continuous yung feeding para ma-determine talaga kung yun ay magandang breeders. Ang pinakamainam, doon po natin makukuha sa laki. Kasi nagbabiometric sampling tayo, makukuha natin yung growth rate niya. So, ibig sabihin, kung mabilis po yung paglaki ng isang sibas, sa makatuwid yan ay okay siya. Wala siyang pinsala o kaya walang abnormalities. So, dire-diretso po yung paglaki niyan. So, yun po ang aspeto na titignan po natin sa isang alaga natin, especially sa sibas. Pagdating po sa breeding, ay ginagawa natin po yan, paglaki niya at around 2 kilograms to 3.5 kilograms, magbabago po ng kanyan. Usually, ang sibas po ay tinatawag natin na Protandus hermaphrodite. Maaring pagsimula pa lang siya ay lalaki siya hanggang sa paglaki niya ay maging babae siya. So kailangan talaga pag sa breeding ang cannulation. Sa cannulation po kasi ang ginagawa natin ng cannulation para ma-determine natin kung siya ay babae o lalaki. And then usually pagka in-strip po natin ang tiyan po ng sibas at may lumabas na parang milky po siya, puti ang kulay, ibig sabihin po ba lalaki siya. Ngayon, kung wala siyang nilalabas, ikakanyulate po natin yan. Doon po sa cannulation process, makuha natin kung siya ay may itlog o ano, kung wala pa. Ngayon, kung nagkaroon halimbawa ng itlog, kukunin po natin ng itlog doon po sa cannulation, and then yun po ay titignan po natin sa microscope kung ilan microgram na yung nandun. After na makuha na natin ng ating breeders, makanyulit po natin, ibabalik po natin sa tangke na ang ratio po ay 1:2. Ibig sabihin, isang babae sa dalawang lalaki ang pair ng sibas. Importante rin na malinis po yung supply ng tubig at lagi tayong naka-flow-through, and then yung pagkain po nila, continuous din ang feeding para mapaganda natin at maganda yung resulta ng magiging itlog ng ating alaga. Ang sibas po ay nangingitlog o kaya ay nag-i-spawn po sa panahon ng pagsulpot ng halimbawa. Itong May, mag-uumpisa, late of May, mag-uumpisa or first week of May, mag-uumpisa yan hanggang last week po ng September or first week of October. Doon po nangingitlog ang buwan. Yun yung buwan na pinaka-peak season ng sibas. So yun, i-monitor po natin maigi yung sibas natin dahil nakanyulit na natin, and then pag nangitlog na siya, after 14 hours, ilalagay po na natin o kaya kukuliktahin po natin yung itlog doon po sa broodstock tank, and then ilipat natin sa larval rearing tank. And then doon po sa larval rearing tank, kailangan malinis po yung tubig. Usually, pag naglalagay po tayo ng tubig, pinipilter po natin yan. And then, i-maintain po natin yung tubig na maganda para sa ating sa itlog ng ating alaga. And then, after 14 hours yun, mapipisa po na po yun, magiging larva na po siya. So, pag naging D0 na siya, pakainin po natin sila ng nanoclorum, and then D1, may ano na rin siya, may rotifer. And then magpapalit po na tayo ng tubig na which is 30% doon po sa nandun na laman ng tubig. The following day ulit,
ganun ang mangyayari, palit po ulit. Habang nagtatanggal po tayo ng tubig, nagpapalit po naman tayo, nilalagyan po natin. At the same time, andun pa rin ang automatic na rin na maglalagay po rin tayo ng pagkain ng ating alaga. Then after 14 days, naging larva na po siya, napisa na siya, naging larva na siya. 14 days magiging magiging fry na siya. And then pag naging fry na siya, pakainin na natin ng Artemia. Dire-diretso na po yan hanggang sa maging fingerlings po siya at haharbisin na po natin sila. Yun ay sasanayin po natin na papakainin na naman ng trash fish. Yung chinyap-chap na trash fish na pinong-pino, and then yun po ang isasanay na ipapakain po sa kanila habang nasa tangke pa. And then, kung ready na po siya, talagang okay na siya, okay na yung size nila, pwede na nating i-harvest po siya at pwede natin ilipat po sa fish pan or pwede na natin ibenta sa ating mga kliyente.